Pagdating ng kanyang oras, umakyat siya sa entablado at nagsimulang tumawa ng hindi mapigilan. At nang sa wakas ay nabasa na niya ang ilang mga biro mula sa kanyang kwaderno, nahulog ang mga ito. Pagkatapos ng palabas, umalis siya sa bar kasama si Sophie. At habang magkasama silang naglalakad, nakita niya ang mga pahayagan na naglathala ng isang mukhang payaso na may balita. Ng mga pagpatay na nakalulugod sa kanya, lalo na kapag nagkomento si Sophie sa clown bilang isang bayani. Kapag may dumaan na sasakyan, napansin din ni Arthur na may nakasuot ng clown mask na katulad ng mga guhit sa mga papel. Pagkatapos ng hapunan kasama si Sophie, bumalik siya sa kanyang apartment, kung saan nahulog ang kanyang ina. Matulog sa harap ng TV. Ginaisang niya ito at pinatulog. Sinabi niya sa kanya na nagsusulat siya ng isang liham bago pumasok sa kanyang silid. Nagpasya si Arthur na kunin ang liham upang basahin ito, at malaman na siya ang anak sa labas ni Wayne, na ikinagalit niya kay Penny. Natatakot siya sa reaksyon nito, kaya nagkulong siya sa banyo at nagsalita mula sa loob, na nagpapaliwanag na sila ni Wayne ay nagmamahalan, ngunit kailangan nilang panatilihin ang mga hitsura. At wala siyang masabi dahil may pinirmahan siyang papel. Kinabukasan, nagbabasa ng pahayagan si Arthur sa tren at nakahanap ng larawan ng ang kay Wayne na pinupunit niya at inisave sa kanyang notebook. Ilang sandali pa, binibisita niya ang Wayne Mansion, kung saan naglalaro ang isang batang Bruce Wayne. Hardin, lumapit ang bata sa tarangkahan nang lumapit si Arthur at nagsimulang magsagawa ng mahika sa kanya, ngunit hindi humanga si Bruce. Matapos tanungin ang kanyang pangalan, lumapit si Arthur sa gate at inilagay ang kanyang mga daliri sa bibig ni Bruce. Para mapangiti siya, bigla silang nag-ambala ni Alfred na itinulak si Bruce sa tabi at nagbanta na tatawagan ang pulis. Sinabi sa kanya ni Arthur na anak siya ni Penny at gusto niyang makita si Mr. Wayne dahil alam niya lahat. Sagot ni Alfred na nagdelusyon ang kanyang ina at tinatawanan siya. Galit. Lumapit muli si Arthur sa gate at sinubukan siyang sakalin, ngunit binitawan siya ng siya. Nakita si Bruce. Kapag nakauwi siya sa gabi, nakahanap siya ng mga paramedic na dinadala ang kanyang ina sa ospital. At sumakay siya sa ambulansya para sumama sa kanya. Makalipas ang ilang oras, habang naghihintay sa labas ng ospital, nilapitan si Arthur ng dalawang pulis. Nag-uusap sila ni Penny noong na-stroke siya. At ngayon ay gusto nilang mag-interrogate Arthur tungkol sa mga pagpatay sa subway. Sinabi niya sa kanila na ang baril ay isang prop lamang bago bumalik sa kanyang ina. Sa kwarto, si Sophie ang kasama niya. Pagkatapos niyang umalis, pinalabas ni Arthur ang palabas sa Franklin sa TV, at narinig niyang nakita niya sila. Nagpapakita ng mga clip ng kanyang stand-up routine para pagtawanan siya. Nang maglaon, kapag bumalik siya sa kanyang apartment, ang mga balita sa TV ay nagpapakita na ang mga tao ay nagkakagulo habang naka-clown mask dahil clown ang tawag sa kanila ni Wayne. Nagpasya si Arthur na sumali sa mga protestang ito, at pagdating niya doon, sinamantala niya ang away sa pagitan ng mga pulis at mga sibilyan para lumabas sa gusaling kinaroroonan ngayon ni Wayne, kung saan ay isang sinehan. Nagnanakaw siya ng uniforme ng isang empleyado at isinuot ito para ma-access ang auditorium. Pinapanood ang pelikula habang binabantayan si Wayne. Paglabas niya ng silid, sinundan siya ni Arthur sa banyo at kinumprante siya tungkol kay Penny. Sinabi ni Wayne na siya ay baliw at hindi niya ito ginalaw. Ampun talaga si Arthur. Hindi naniniwala dito si Arthur at nagalit, dahilan para matawa siya. Sinuntok siya ni Wayne bago umalis. Nang bumalik si Arthur sa kanyang apartment, hindi niya pinansin ang isang tawag mula sa mga pulis at pumasok sa loob ng apartment. Refrigerator upang magpalipas ng gabi sa loob nito. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula sa produksyon ni Franklin, na nagtatanong kung gusto niyang lumitaw. Sa palabas, halatang tanggap niya. Pagkatapos, sumakay siya ng bus patungo sa Arkham State Hospital, kung saan hiningi niya ang para sa kanyang ina. File. Kinumpirma ng clerk na siya ay psychotic at narinig ang kanyang anak. Ngunit hindi niya maibigay ang file kay Arthur, kaya ninakaw niya ito para tumakbo palayo para mabasa ito habang nagtatago. Kinukumpirma ng file na inampun si Arthur at nagsinungaling si Penny tungkol kay Wayne. Pinalaki din niya si Arthur kasama ang isang mapang-abusong kasintahan na naaresto ng maglaon.
Hindi ka pani-paniwalang nabalisa sa balitang ito, umuwi si Arthur upang pumasok sa apartment ni Sophie nang hindi ipinaalam. Nang mahanap siya ni Sophie, natakot siya at hiniling na umalis siya. At gaya ng naalala ni Arthur, sa oras na magkasama sila, nalaman namin na lahat ng iyon ay imahinasyon niya. Kinabukasan, habang binibisita si Penny, sinabi niya sa kanya na ang kanyang buhay ay isang komedya at hindi isang trahedya. Bago siya suffocate ng unan, maya-maya pa ay nasa kanyang lugar si Arthur at naghahanda para sa palabas. Pagkatapos ng pagsasanay kung ano ang kanyang sasabihin, namatay siya bilang berde ang buhok at nagsimulang ilapat ang kanyang makeup, ngunit nag-ambala siya ng doorbell. Kumuha siya ng gunting at itinago sa kanyang pantalon bago binuksan ang pinto para hanapin sina Gary at Randall na bumisita sa kanya pagkatapos mabalitaan ang pagkamatay ni Penny. Nag-aalala si Randall dahil ang mga pulis ay nagtatanong sa mga clown at si Arthur naman ang kanya baril. Tumugon si Arthur sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya ng gunting at pagsuntok sa kanya. Nagulat si Gary at gustong umalis. Hinayaan siya ni Arthur nang hindi siya sinasaktan dahil siya lang ang naging mabait kanya. Pagkatapos magpalit ng bagong suit, umalis si Arthur para sa palabas, at natagpuan siya ng mga pulis. Sa kalye, nagsimula siyang tumakbo palayo at pumasok sa subway, na puno ng mga taong papunta sa mga protesta na may mga clown mask. Sinusundan siya ng mga pulis doon, tumatalon mula sa isang bahagi patungo sa kotse, at nang magnakaw si Arthur ng isang payaso mask mula sa isang lalaki, siya ay nagiging sanhi ng away upang magsimula. Sa gitna ng kalituhan, aksidenteng nabaril ng mga pulis ang isang sibilyan, kaya nang huminto ang subway. Sa istasyon, lahat ay tumatalon sa mga opisyal, na nagpapahintulot kay Arthur na makatakas ng hindi napapansin. Ilang sandali pa ay nakarating na siya sa studio. Habang naghihintay sa dressing room, dumaan si Franklin para tingnan siya at humingi ng malinis. Palabas, tinanggap at ipinangako ni Arthur na ang kanyang clown makeup ay hindi pampulitika. Hinihiling din niya na ipakilala siya bilang Joker. Kapag pagkatapos, siya ay tinatawag na sa entablado, kung saan siya pumasok sa pagsasayaw. Matapos makipaghalikan sa isa pang panauhin at muling tiyakin sa kanila na ang makeup ay hindi pampulitika, sinusubukan niyang sabihin ang isang biro tungkol sa kamatayan, na siya ay pinagalitan. Tapos inamin niya na siya ang subway killer dahil wala na siyang mawawala. Pagkatapos ng mahabang talumpati tungkol sa sistema ng pagbagsak ng maliliit na tao at kung paano si Franklin, pareho sa pagdadala sa kanya sa palabas para pagtawanan siya, kinunan siya ni Arthur sa camera. Matapos maputol ang transmission, inaresto si Arthur ng mga pulis. Habang dinadala sa kotse ng pulis, nakita niya ang lahat ng kaguluhan sa mga lansangan kasama ng mga tao. Nakasuot ng clown mask, sasakyan, kumatok. Lumabas siya. Ang mga nagprotesta na nagmamaneho ng ambulansya ay lumabas at hinanap si Arthur, gayon din. Sa tulong ng iba pang nagsusuot ng maskara, inilabas siya. He's calling it sasakyan at pinatong ang hood. Samantala, sa ibang bahagi ng bayan, ang Waynes ay umaalis sa teatro kapag ang isang protester sumusunod sa kanila. Pagkatapos sabihin kay Wayne na karapat-dapat siya, binaril niya siya at ang kanyang asawa, na iwan ang maliit na Bruce na mag-isa, kasama ang mga katawan ng kanyang mga magulang. Bumalik kay Arthur, nagising na siya ngayon at nakita niya ang mga pumapalakpak at humahagulgol ng protester para sa kanya. Kaya tumayo si Arthur sa ibabaw ng sasakyan para gumawa ng kaunting sayaw para sa kanila. Kapag may napansin siyang kaunting dugo na lumalabas sa kanyang ilong, ginagamit niya ito upang gumuhit ng mas malaking ngiti sa paligid ng kanyang bibig. Pagkalipas ng mga araw, nakita naming ipinadala si Arthur sa Arkham State Hospital. Habang sinusuri siya ng therapist, nagsimula siyang tumawa, kaya tinanong niya siya kung ano ang nakakatawa. Ngunit tumugon siya na hindi niya ito nakuha at nagsimulang kumanta na iyon ang buhay. Nagtatapos ang pelikula nang makalipas ang ilang sandali. Nakita si Arthur na lumabas ng silid na sumasayaw sa pasilyo, nag-iiwan ng madugong bakas ng paa. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.